Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan ay narito muli upang pangunahan ng episode 99 ng Ride On Ministry July 6, 2020, araw po ng Lunes. Ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hayaan po ninyo na ikaw po ay aming tunay na muling makaulayaw sa unang araw ng buong linggong ito na aming haharapin. Kami, O Diyos, ay patnugutan mo ng inyong banal na Espiritu upang kami nga, O Diyos, ay makadama ng inyong inspirasyon, pamatnubay, at pagpapala sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo, O Diyos, ang napakahalagang gawain na ito. Sa pangalan mo, Yesu Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. Kumusta po ba kayo mga kapatid sa Panginoon? Kumusta po ang nagdaan na araw ng linggo at pananambahan ng lahat ng mga churches sa loob ng iglesia, bagaman meron pang limitasyon ayon sa mga lituntunin ng health protocols? At kumusta ang mga naganap na live streaming worship services kahapon? At sa lahat ng talaga namang napagkaabalahan na uukol sa banal na gawain ng ating Panginoong Diyos. At napakabilis ang araw, di po ba? Lunes na naman. At talaga namang tayo ay patuloy na pinagpapala ng Diyos ng napakabilis na pagdatal at paglipas ng bawat araw. Kung sa bagay, sa mga wala hong masyadong ginagawa sa bawat araw ay naiinip at maaring sabihin din na napakatagal naman ang araw na ito. Pero sa mga abala sa araw-araw ay sinasabi na napakabilis ang araw naman at para bagang kulang na kulang pa sa kanilang mga ginagawa. Kaya purihin po natin ang Panginoon at purihin po natin ang kanyang banal na pangalan. At awitin po natin ang Pupurihin Ka, O Diyos. Pupurihin Ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwahatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kapangyarihan mo. Pupurihin
aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kalwalhatian mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo ang karangalan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo ang kabanalan mo. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos at talaga naman kinakailangan na marinig ng Panginoon ang ating mga sigaw at malumanay, mataimtim na pagpupuri sa ating buhay na Diyos. At yan po ay napakahalaga na atin pong ginagawa araw-araw. Lalo na ho pagkagising natin sa umaga. Yaong unang pagpatak ng bagong araw, bagong umaga ay talaga naman sinasalubong natin. Wine-welcome natin ang Diyos ng maibayong pagpupuri sa Kanya. Ang atin hong debosyon ay karugtong ng ating mga isinisiris noong nakalipas na mga araw hanggang Sabado. At ngayon ay nasa Ebanghelyo tayo ni Mateo, Kabanatang 5, talatang 27 hanggang 30. Isa sa kabuuan ng nilalaman ng sermon ni Jesus sa bundok pagkatapos ng kanyang pagtalakay.
sa ang mapapalad, gayon din yung ukol sa pagiging asin at ilaw, at gayon din yung napakahalagang katuruan niya hinggil sa pagsunod sa kanyang kautusan, at gayon din sa kanyang katuruan tungkol sa huwag tayong papatay. Pero ngayon, itong talatang 27 hanggang 30, yan ho ay may kinalaman sa katuruan ni Jesus tungkol sa pakikiapid. The teaching of Jesus Christ concerning adultery or about adultery. Eh, napakahalaga itong katuruan na ito, at ganito po ang atin hong mababasa. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ay siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Yan ang kabuuan ng talatang 27 hanggang 30 ng Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 5. Napakahalaga itong atin hong tatalakayin, sapagkat itong ininterpret at ipinaliwanag ni Jesus na maikli ay meron pong kinalaman doon sa ikapitong kautusan ng Diyos sa mga Hudyo, sa kanyang bayang pinili ang Israel. Ngayon ay kanyang pinagkatiwala kay Moises, at si Moises naman ay dinala sa mga Israelitas. Yan ay bahagi ng 10 kautusan ng Diyos, at yan po ay pang-7 na sinasabi doon sa Exodus kabanatang 20, talatang 14, huwag kayong mangangalunya. At doon sa Good News Translation, do not commit adultery. At doon naman sa New Revised Standard Version ay you shall not commit adultery. Yan ang isa sa mga masugid na kung saan ay ipinapatupad sa lumang tipan
At gayon din sa bagong tipan at maging sa kasalukuyan. Kaya maliwanag na sinasabi diyan ni Jesus ayon sa kanyang interpretasyon at paliwanag na kung saan ay meron hong masugid at very strict na prohibisyon patungkol sa pakikiapid o kaya'y gawaing pangangalunya. At nagkaroon din tayo ng ilang research dito, bagaman konti lang dahil kapag tatalakayin natin ito ay talagang mahabang diskusyon to. At sa panahon na yon, mga kapatid, sa ating Panginoon ay talaga namang kinukundina ng Diyos at gayon din ng naaayon sa kautusan. Yung mga ganyang nagiging kaugalian. At gayon din yung masasabi na kung saan ay nangingibabaw sa panahon na yon yung tinatawag natin na patriarchal society. Na kung saan ang kapangyarihan ng kalalakihan sa panahon na yon ay talaga namang ganon at parabagang mas mataas kaysa sa mga kababaihan. Kaya dyan ay ang intensyon ng ating Panginoon sa kanyang maikling buod ng interpretasyon at paliwanag kung sa ngayon sa kalagayan po natin the government and all nations sa mga pamunuan, lalo na ang Department of Health, World Health Organization, at sa lahat ng mga sangay ay sinisikap trying to curb the status of the so-called global pandemic, coronavirus disease 19, to flatten the curve. Ano? Kung ganon ay kinakailangan na talaga unti-unti hanggang sa marating yung pattern. At gayon din itong bagay na ito, sapagkat sa panahon na iyon ay, sa bagay maging sa panahon na ito sa mga Hudyo ay talaga namang very strong yung patriarchal society. At maging sa ibang nasyon ay meron din mga discrimination. Meron din tinatawag na curbing the intention to flatten the curve of the power of the status of the male o men. At gayon din na kung saan ay naroon ng intensyon na kung saan ay maitatag yung iba't ibang interaction, yung pagkakaugnay-ugnay ng kalalakihan at gayon din ng mga kababaihan
na kung saan ay mayroong pagsasaalang-alang sa mga bagay-bagay na mahalaga na kung saan ay lagi sanang isinasaalang-alang na yung kautusan na ito ay hindi ho mababaklas, kundi isinasaalang ito lagi sa buhay at ugnayan, lalo na po sa hanay ng kalalakihan at gayon din ang kababaihan. Kung kaya't itong number 7 na 10 na commandment, na bahagi sa 10 Commandments ng Panginoon na tinatalakay ng ating Panginoon ay kung titingnan natin yung tinatawag na talagang traditional na pagkaunawa at interpretasyon nito ay talagang nakatutok sa nasabing kautusan. Sa tinatawag natin na evil deed o kaya'y masamang gawa o makadyablo, makasatanas na gawain. Na hindi nararapat na nangyayari yung makagawa ng pangangalunya o pakikaapid, lalo na sa mga kababaihan. Pero kung titignan natin yung scope ng interpretasyon ng ating Panginoong Heso Kristo, ay masabi natin na it goes beyond the so-called confined traditional interpretation, bagaman yon ay mahalaga at kinakailangan. Mas lalong lumawak yung tinutukoy ni Jesus sapagkat it indeed extends to the so-called simple thought, yung makasalanan na pag-iisip. Kasama na diyan yung makasalanan na damdamin. Diyan pumapasok yung tinatawag na unlawful desire. Yung pagnanasa na hindi naayon sa batas na umiiral. Na yan ay nakukonsinti at yan ay nakapananatili sa isipan at gayon din sa damdamin na kung saan ay ang nagiging outcome niyan ay yun hong tinatawag natin na guiltiness. Saan? Sa mundo ng tinatawag natin na unclean na act. Yung hindi malinis o kaya'y marumi na gawa.
Pero sa mga sanay na at nagiging talaga naman na unlawful behaviors na nila, yung makagawa ng hindi karapat-dapat na pagnanasan na hindi ayon sa batas at ito ay patuloy na nakukonsinti at napasasang-ayunan at nananatili sa isipan at damdamin at nakagagawa ng karumihan, ay para bagang wala lang sa kanila. Kung kaya't may mga nangyayaring mga krimen, illegal na krimen, merong mga nangyayaring rape cases, merong mga nangyayaring pagsasamantala sa mga kababaihan. Di ko alam kung meron din pagsasamantala ng kababaihan sa mga kalalakihan. Pero anything that is indeed unclean act or unlawful desire being continuously consented and allowing it to keep deep within the mind and the heart. All of this ay talaga namang masasabi natin equally merong guiltiness. Pero nakapagtataka doon sa iba na talaga namang immune na yun ay kanilang ginagawa at hindi na natatakot. Ngayon, sa interpretasyon ng ating Panginoong Hesukristo, yung sinasabi niya doon sa verse 28 to 29. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo, sabi niya, ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan nga itapon sa impyerno. At sa talatang 30, kung ang iyong kamay ay siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Pero sa palagay ko naman ay hindi naman literal na talagang literalmente na talagang kapag nagkasala yung mata natin ay dudukutin natin ng kutsara at alisin natin. O kaya kung yung kamay ang siyang kinasangkapan upang magawa yung unlawful desire and unclean act being consented, hindi na may ibig sabihin na putulin yung kamay outrightly. Pero nais na iparating ng ating Panginoong Hesukristo na ang ating mga katawan, the totality of our physical existence, yung panlalim, yung panloob at yung panlabas, the totality ng mga katawan natin
ay bahagi ng kabuang katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Yes, amen sa ating Panginoon. Kaya nga ho, kung ang ating mga katawan ay bahagi ng kabuang katawan ng ating Panginoong Heso Kristo, kung ang katawan na ito ay nagiging sanhi upang makagawa ng unlawful desire being consented, at ito ay nakagagawa ng tinatawag natin na ang clean act na labag doon sa kautusan na ito, nayuyurakan yaong pagiging bahagi sa isang pangkalahatang katawan ng ating Panginoong Diyos, ng Diyos na ito na nahayag sa pamagitan ng Heso Kristo ay isang banal na Diyos, Panginoon at tagapagligtas natin. Kaya nga ho, ang katawan na ito, at gayon din lalo na yung ating mga puso ay nagsisilbing templo ng Diyos, ang kanyang banal na Espiritu. At hindi nararapat na yung mga unlawful desire, unclean acts, evil deeds, na hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay hindi nararapat na inilalagay sa isipan at damdamin upang makagawa ng hindi ka nais-nais sa ating Panginoon. Because the existence of the church ay talaga naman taglay ang sacredness. At ang Diyos na ito, ang ating Panginoong Heso Kristo, ang kanyang banal na Espiritu, ay taglay ang kabanalan. Kaya nga ho, ang mga tao ay kinakailangan na magkaroon ng talagang awareness, understanding of this truth and mandate of the Lord. Na magkaroon ng takot na kung saan ay posibleng magkasala, na posibleng makagawa ng unlawful desire at hindi ka nais-nais na gawain, at maging sa isipan at maging sa damdamin. Kaya napakaradikal yung interpretasyon ng ating Panginoon. Yun lamang tumingin tayo sa babae na meron ng pagkahumaling na pagnanasa, ay talaga naman, yan na para sa kanya ay pakikiapid na o pangangalon niya. And how much more of putting that into actual unclean act, which is unlawful desire and evil deeds. Kaya ho ay patuloy na ipinapaalaala sa atin ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, sapagat yan ay napakahalaga. Lalo na ho sa mga kalalakihan, sa mga sa mga kabataan. Kaya nga ho, we need to be watchful. Kaya nga yung aking sinasabi na watch na salita, yung acronym noon na paulit-ulit kong sinasabi doon ay yun hong W, watch your words. At yung letter A, watch your actions. Yung letter T, watch your thoughts. At yung letter C, watch your commitment. At yung letter H, watch your habit. Or watch your hearts. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ano po?
Kaya napakahalaga yang talaga namang ipinaparating ng Panginoon sa inyo, sa akin at sa lahat sa atin. Sapagkat lahat ng tao ay maaring front of doing such like this unlawful desire and evil deeds, unclean acts. Lalo na kung talaga naman wala tayong time for the Lord, time for the church, time for the Word of God, and time to use these different parts of our existence sa pinagkatiwala ng Panginoon sa atin na katawan for a great purpose of serving Him. And to use all of this into an actual manifestation of our talents na binigay ng Panginoon sa atin para maraming mga tao madala natin sa paanan ng Panginoon at madala sa kalangitan ng Diyos sa halip na sa impyerno, sa halip na mapabilang doon sa mapuputol ang mga kamay, madudukot ang mga mata. Kung kaya't sinasabi nga ng Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo, ay mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buong iyong katawan itapon sa impyerno. Kaya itong sinasabing ito ay an urgent caution, reminder na habang meron pang pagkakataon, ang bawat tao ay kinakailangan na magkaroon ng talaga namang reflection and examination of oneself before the eyes of the Lord, so that we can indeed become aware and try to digest all of this and come to Jesus, and everything we will cast out and entrust to Him totally. At gayon din ay merong kasamang talagang pagkilala, pag-amin at paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos at magpanibagong buhay sa Kanya at gayon din sa Kanyang mga salita, at Siya lagi yaong mananahan sa atin, kung kaya't kung ganon, with the anointing and guidance of His Holy Spirit, ay talaga naman ang bunga ng Espiritu ay maaari at tumpak at tiyak na talaga naman dadaloy sa atin, lalo na yung sinasabi na self-control, pagpipigil sa sarili, self-denial. Kaya kailangan ng stricto at gayon din yung masakit man na talagang tanggihan, supilin ang pagnanasa ng ating mga sarili. Pero sa ikabubuti naman, ano ba sinabi ni Jesus doon sa Marcos 8:34? Kung hindi ako nagkakamali, ano po? Sana hindi ako magkamali. Nang sinasabi niya, ang sinumang nais sumunod sa akin, kinakailangan limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang aking cross at sumunod sa akin. Di ho ba? Di ba nang kahapon ay Matthew 11:28 to 30 ba yung ating naging teksto na meron ding kinalaman sa pamatok? Kaya ulitin ko na naman yung acronym ko na CROSS. Letter C, Christ first. Yung letter R, right relationship with Jesus and to our fellow human being. At gayon din yung letter O, obedience to Him and to His words. At gayon din yung letter S, ay service, at yung isang letter S, sacrifice. We have to sacrifice for the better good, strictly complying and following the mandate of the Lord, kahit na yan ay very painful, of trying to
deny ourselves. Kung tayo naman ang ating kapupuntahan ay sa kanyang inilaan na langit para po sa bawat isa. Kaya nga ho, it is better to deny ourselves. Ngayon, mas makabubuti yaong supilin natin at i-deny natin ang mga desirement ng ating mga sarili na makapagtutungo sa atin doon sa kumunoy ng kadiliman, kaysa doong sinasabi nga na madukot yung isang mata at gayon din maputol ang isang kamay natin at malagay doon sa impyerno. Pero purihin natin ang Diyos, mahal na mahal tayo at hindi niya nais na mangyari yan. Binibigyan tayo ng lahat ng pagkakataon. Kaya lagi natin iisipin, pakatandaan, yung sinasabi nga ng tinalakay natin sa Beatitudes. Ano po? Na blessed are the pure in heart, for they will see God. Happy are the pure in heart, for they will see God. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya amen po sa ating Panginoon at sana po ay atin pong patuloy na pag-ukulan ng pansin yan at tumalima tayo sa nais ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu at bukas po ang tatalakayin natin ay yung susunod na verses. Meron namang kinalaman sa katuruan ni Jesus patungkol sa divorce. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Uminom mo tayo, ano po? Kaya kailangan po natin na tayo po maging tapat sa ating Panginoong Diyos at gayon din sa kanyang mga salita. At nais ko pong ibahagi sa inyo itong isa sa aking mga composition. Nang pamagat nito ay tao. T-A-O, tao. Na ito po ay sa gabay at tulong ng Panginoong Diyos, ang Banal na Espiritu, sa pamagitan ng Jesucristo noong November 25, 2006 dyan sa Quezon City, Metro Manila, Philippines ay nalikha itong awit na tao. Bagaman meron ding komposisyon na tao. Ay sadyang mapaghanap at mapagsaliksik, nangangarap pa rin kahit na mahirap niyang abutin. Nais lamang niya na lumigaya, hangad niya ay guminhawa at magtagumpay. Tao, sikapin mong lumigaya habang ika'y buhay pa, dahil papano ka pa liligaya kung ikaw ay patay na. Huwag kang padadaig sa lumbay,
Bagkus harapin ang buhay mo at magpakatibay. Tao, magpakatotoo ka lang at maging tapat ka. Unang-una sa Diyos, sa kapwa mo at sa sarili mo. Magtiwala ka lagi sa may kapal, masusumpungan mo rin tunay na kaligayahan. Natin ang ating Panginoong Diyos at sana po ay nakarelate kayo sa composition na yaan. At tayo ho ay magpatuloy sa ating napakahalagang gawain, mga guys. At kumusta ho ba kayo sa inyong kalagayan dyan kung saan man kayo naroroon sa pagkakataon na ito? Kayo ho ba'y nasa mabuting kalagayan, malusog at malakas ang inyong mga pangatawan? Kayo ho ba'y patuloy na talaga namang nag-move on sa gitna at sa kabila ng nararanasan natin sa panahon na ito? Pero kahit na sa gitna at sa kabila ng ganitong kalagayan, global pandemic coronavirus disease. Kahit na meron tayong mga quarantine na dinadaanan pa magpahanggang sa ngayon, ay walang makapipigil sa atin upang tayo po'y magpatuloy na mabuhay, nangaayon sa kalooban ng Diyos, at gayon din, walang makapipigil sa ating mga kababayan saan man sila naroroon, sa sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang mga bansa, ay hindi natin sila mapipigil na mag-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay. Ano ho? Katulad po ng kapatid na Violeta Imperial ng Bayan-Bayanan na Rizal, gayon din ang kapatid na Dominica Paurilio ng Quezon City, mula sa United Church of Christ in the Philippines, at gayon din ang kapatid na Erwin Santos mula sa Kabanga, Camarines Sur, Bicol Region. Ito'y kamag-anak ng aking misis, at gayon din ang kapatid na Shirley Manalansan mula sa Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. At gayon din po ang kapatid na MJ Villar ng Tagbilaran City, Bohol, Visayas. At ang kapatid na Joan Pascua na naroon sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang kapatid na Julian Alcayaga ng Cagayan. At gayon din ang kapatid na Claudine Antonio ng Dipakulaw, Aurora Province. At ang kapatid na Amelia Ramento Arbizo ng Quezon City. At si Champagne Casanova mula sa Baguio City, Benguet Province. At ang kapatid na Joe Vilin mula sa Kawayan City, Isabela. At ang kapatid na Nora Acuba Constantino ng San Mateo, Isabela. At gayon din ang kapatid na Juda Eljeya Tanggunan ng Mindanao, at gayon din po ang kapatid na Nestor Kalika Tangonan ng Bawan, La Union.
pero nandun sa Dubai, United Arab Emirates. At ang Uncle Boy Borromeo ng Nagilian Isabela, at ang Reverend Rodney Kasiguran Palacio mula dyan sa bandang Bulacan. Ito po ang mga nakarating sa atin ng mga pangalan kung saan ay magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa ngayon. Kaya ang Ride On Ministry ay pinaparating ang pakikiisang pagdiriwang, siyempre pagbati at panalangin at pag-awit para sa kanilang lahat. At kasama na rin po yung mga hindi nabanggit ang pangalan, pati na yung mga bagong silang sa araw na ito. Saan man, basta magse-celebrate sila ng kanilang kaarawan sa buhay, kasama sila sa ating panalangin. Kaya tayo ho ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at winawalhati sa pagkakataon na ito, na Ikaw, O Diyos, ang siyang nakakapilas ng bawat buhay ng lahat ng nagse-celebrate ng kanilang birthday. Saan man sila naroroon sa ngayon, sila man ay kilala namin at kilala, pati na yung mga hindi nabanggit ang pangalan, O Diyos, na sila pong lahat ay inyo pong kadaupang palad sa pagkakataon na ito at kanilang maramdaman na merong Diyos na buhay na nagpaparagdag ng bawat taon sa kanila. Na hindi sila, O Diyos, makalimot sa pagpapasalamat sa inyo at gayon din sa pagtatalaga ng kanilang mga buhay sa inyo, O Diyos. Panginoon, pagpalain mo sila ng maayos na pamumuhay kasama ang kanilang mga pamilya. Pati na po yung mga sanggol na ngayon po ay pinanganak. Na lahat, Panginoong Diyos, ay makaranas ng iyong pag-iingat at pagliligtas. Maiba yung kalusugan at pangangatawan, na mailayo sa anumang karamdaman at virus. Panginoon, pagpalain mo lahat ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At samahan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagsasakatuparan, sa kanilang mga misyon, mga hangarin, na nais nilang maisakatuparan, at sila po ay magtagumpay po, O Diyos, at patuloy na mabiyayaan. Panginoon, umaasa kami na sila pong lahat ay inyong patuloy na papagpalain, papangunahan, at maraming pang taong daratal sa kanilang mga buhay. Nakalakip ng inyong patuloy din na pagpapala sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Kaya ngayon ay atin po silang handugan ng awit, lahat ng mga birthday celebrants. Ano po? Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawit nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling nami pagpalain ang mga araw mo pang darating,
Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan naman natin lahat po na nag-birthday ng kanilang kaarawan sa buhay. At enjoy ninyo ang buhay at bawat pagkakataon na talaga namang ipinagkakatiwala ng Diyos sa inyo. At lagi husana na ang siyang makapagpapaligaya sa inyo at makapagbibigay ng tagumpay ay walang iba kundi siya mismo na nagpahiram pansamantala ng buhay sa bawat isa sa inyo. At ngayon ay dumako po tayo sa mga prayer requests mula sa ating kapatid na Gobernador B ng Pansol Methodist Church, Pansol, Diliman, Quezon City, as of 9:33 in the evening, kagabi. Ito po ang kanyang ipinarating na ito ay forwarded na prayer request din. At ito po ang nilalaman. Ate, mataas ang creatinine ni Eli Barba. Operahan mga paan niya. Kakayunin, iniintay lang na magnormal ang creatinine kapag okay na. Operahan paan niya kapag malala ang infeksyon kasi malalaman sa orto kung puputulin o kakayurin ang kanyang paa. Tapos kapag hindi nagnormal ang creatinine niya, pwede siya mauwi sa dialysis. Naiiyak ako, ate, kasi kapag nagkaganon, dito ako ospital yung sa dugo pupunta ako ng Philippine Blood Bank. Bibigyan ako ng form ni Kagawad para makakuha ako ng libre. Pero kung may magdodonate ay pwede pa din naman. Good evening po, Bishop. Ipagdasal niyo po uncle ko. Message ng asawa niya po, Eli Barba po. Ay tayo ho ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, tunay nga po na sa ganitong kalagayan ay nakapagdudulot ng kalungkutan na mayroong kasamang pagluha.
Katulad po ng nararanasan ng asawa at gayon din ng buong pamilya ni kapatid na Eli Barba sa kalagayan ng kanilang mahal sa buhay na kung saan ay merong siyang mataas na creatinine, na kung saan ay maoperahan o Diyos sa kanyang mga paa. Kung ito man ay kakayurin o dili kaya'y o Diyos ay puputulin ang kanyang paa at kung hindi mag-normalize o Diyos ang kalalagayan ng kanyang creatinine at infection, Panginoong Diyos ay mauwi siya sa dialysis. At gayon din sa panahon na ito ay kailangan din niya ng dugo. Magdodonate ng dugo. At gayon din kung merong may pagkakaloob ang Philippine Blood Bank. Kaya nga po, Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at nakikiisa sa kalungkutan at pagluha ng kanyang pamilya at lalo't higit sa kapatid na Eli Barba na kung saan ay siya ho ang merong matinding kalalagayan na maaring kayurin o putulin ng kanyang paa o Diyos. O maaring siya'y mauwi sa pagdialysis. Panginoong Diyos, ikaw po ang siyang sumakanilang lahat bilang pamilya. Na inyong iparamdam, Panginoon, na naririyan ka lagi sa kanila. Na nagpapaabot, nagpaparamdam ng kalakasan at kaaliwan, Panginoong Diyos. At pag-asa. Maaari po ba, Panginoon, na inyo pong tulungan ang buong pamilyang ito maging sa pinansya? Pero higit sa lahat, O Diyos, ang matibay nilang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Na inyong pagpalain, O Diyos, ang pagamutan at mga medical frontliners na umasikaso sa Kanya, O Diyos. At kahilingan nga namin, Panginoon, na inyo pong lapatan ng matagumpay na operasyon upang ang kapatid na Eli Barba ay talaga namang makaramdam, O Diyos, ng kagalingan, recovery, good health, and wellness. Alam namin, O Diyos, na mahirap ang kanyang pagdadaanan. Pero patatagin mo siya at bigyan ng pag-asa at hindi siya mawawalan nito, O Diyos. Kaya marapatin mo po, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Reverend Edwin Abugan ng United Methodist Church yan sa City of Caloocan bilang frontliner din sa isang hospital dyan sa bandang Tala, City of Caloocan, na meron din siyang karamdaman, Panginoon. At gayon din po ang patuloy na kagalingan, recovery ng kapatid na Lali Acevedo mula sa Project 7 Quezon City. At gayon din ang patuloy na kagalingan at kalakasan para kay Diaconal Minister Maria Rosana Sali Balot ng Gift Methodist Church diyan sa Calawag, Quezon. Panginoong Diyos, gayon din po
ang kapatid na Rowel Yumol mula sa Maribeles, Bataan, Ricardo Nunan mula sa Sito Balanga, Bataan, at ang kapatid na Sammy Antonio sa Samal, Bataan, O Diyos, na nangangailangan din po ng kagalingan at kalakasan nagmumula sa inyo. Gayun din po, O Diyos, ang Nanay Penina Montevergen dyan sa Olongapo City, Zambales. Kailangan din po niya, O Diyos, ng kagalingan at kalakasan. At gayon din ang haharapin na operasyon sa puso at financial need ng kapatid na Glyce D. Tagalikod ng Santiago City, Isabela. Marapatin mo, O Diyos, ang kagalingan at katugunan pinansya. At gayon din po ang kapatid na Rosalinda Hiner ng Silang Cavite na kung saan, O Diyos, ay nag-i-struggle din sa kanyang paglakad at gayon din sa kanyang pagsasalita. At gayon din upang manormalize ang kanyang blood pressure. O Diyos, pairugan mo rin, Panginoon, na matugunan ang kanyang laging panalangin at panalangin namin para sa kanyang kagalingan, kalakasan, O Diyos. Gayun din po ang kapatid na Norma Ramos ng San Rafael, Bulacan. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ng kalusugan at kagalingan, pati na po ang kapatid na Lodi Wenceslao ng Bethany Methodist Church, yan po sa Hermosa, Bataan. At ang Pastor Jaron Kevin Pedrosa ng Cebu City, Cebu, Visayas. Ang patuloy na kagalingan sa kanyang puso, Panginoon. At gayon din ang kapatid na Ricardo de Guzman, Ronnie Rivera, at gayon din ang kapatid na Cora Pechardo ng City of Malabon, Metro Manila. Kailangan po nila, O Diyos, ang ayuda ng kagalingan at kalakasan kailangan nila, Panginoon, sa panahong ito. At gayon din po ang kapatid na Joban Bumanglag ng San Mateo, Isabela na confined dyan sa isang hospital sa City of Santiago, Isabela. Marapatin mo, O Diyos, ang kanyang patuloy na kagalingan at kalakasan, at gayon din po ang Reverend Marvin De Leon ng United Methodist Church diyan sa Malabon, ang katagumpayan ng kanyang operasyon at kagalingan, Panginoon. At gayon din po ang kapatid na Mirna Subido ng Ciudad Adelina Village diyan sa bandang 13 Martires sa City, Cavite. Panginoong Diyos, marapatin mo rin ang kanyang kagalingan. At gayon din ang kapatid na Henry Angat ng Camarin, City of Caloocan, na pagpalain nyo rin ng ibayong kalusugan at recovery at good health, Panginoon. At ang kapatid na George Macapagal ng San Jose del Monte City, Bulacan. Kapatid na Lily Kagalitan, kailangan din po nilang kalakasan, kagalingan, Panginoon. At gayon din po ang kapatid na Edralyn Zamora ng City of Caloocan. Marapatin niyo, O Diyos, ang kagalingan niya at kalakasan. At gayon din ang kapatid na Willie Tangona ng San Mateo, Isabela. Pagpalain niyo, O Diyos, nang siya'y makarecover at gumaling at malapatan ng maayos na kalusugan at pangatawan. Gayon din po ang kapatid na Vilma Dumlao Agaloos ng Kamuning First United Methodist Church ng Quezon City. Pagpalain din po ninyo ang kanyang kalusugan. At siya, Panginoong Diyos, ay lagi po na maging maayos ang kanyang kalalagayan at kalusugan bilang senior citizen. Aming Panginoong Diyos, ang kapatid na Manny Guillem ng Victoria, Tarlac. Pagpalain nyo rin ang kanyang kalusugan at kagalingan para po sa kanya, O Diyos. At gayon din po ang kapatid na Weng Pangilinan mula dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Pagpalain nyo rin, O Diyos, at dulutan ng kalusugan at kagalingan din. Gayon din po ang kapatid na Rosario Barsabal. Ayan ay auntie ng kapatid na Betty Jane Osalia Bersosa na meron siyang kidney failure. Pagpalain mo, O Diyos. At gayon din po ang kapatid na Luz Biminda Bustamante, ang mother ng aming Bishop Homer Bustamante na na-stroke. Aming Ama at aming Diyos, pagpalain niyo ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan, at siya po ay gumaling at makarecover sa kanyang pagka-stroke.
at maging normal, Panginoon, ang baloy ng bawat organs at gayon din ang kabuuan ng kanyang katawan, Panginoon. O Diyos, pagpalain mo ang mga umaasikaso na ospital at gayon din ang mga medical frontliners, Panginoon, at gayon din ang kanyang pamilya. At ang kanilang mga pangailangan pinansya, O Diyos. Gayon din po ang kapatid na Teresita Deligin, na kung saan ay na-stroke na merong diabetic din, Panginoon Diyos, as per requested by Sister Teresita de Guzman of Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan, ay marapatin niyo, Panginoon, na ang kapatid na ito ay makarecover din at gumaling mula sa kanyang kalagayan po. Pagpalain ng tumitingin na hospital at gayon din ang mga medical frontliners, Panginoon. At gayon din po, O Diyos, ang kapatid na Daniel Retrato, na ito ay pamangkin ng kapatid na Leonie Bautista Artikulo ng Deparo United Methodist Church, Deparo City of Caloocan, ng kanyang kagalingan at kalakasan, Panginoon, na inyo pong ipagkaloob. Panginoong Diyos, umaasa kami. Nang lahat ng ito ay inyo pong pairugan, Panginoong Diyos. Ang mga panalangin aming ipinakikiusap sa inyo at maging sa lahat pa na merong karamdaman na hindi po naming nabanggit, Panginoong Diyos, ang kagalingan para po sa kanilang lahat. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa ating Panginoon, as of July 6, 2020, as early this morning, as being reported by the CNN Philippines Television Network on the matter of the update of COVID-19, ay ito po ang ating ipapanalangin from the respective sources, from the Philippines, the Department of Health, and from the global, ay mula sa Johns Hopkins University, at sinasabi na meron total cases sa Pilipinas na 44,000, whereas in the global statistics na ito po ay umabot na ng 11,365,572 na katao na nasa proseso ng medical treatment because they were all infected by this so-called virus. Kaya panalangin po natin ang kanilang kagalingan at patuloy na pagpalain at kasangkapanin ng mga hospital at mga medical frontliners. Sabay-sabay po na tayong manalangin para po sa kanilang kagalingan. Manalangin po tayo. Yes, Lord, yes, Christ, maraming salamat po sa inyong kahabagan sa lahat ng mga tinamaan ng COVID-19 sa iba't ibang dako sa Pilipinas at gayon din sa ibang mga bansa na meron nito, O Diyos. At aming Ama at aming Panginoon, na sila po ay tunay nga na talagang makaranas ng lubos na kagalingan, recovery, good health and wellness. At gayon din po na patuloy na pagpalain lahat po ng mga hospital at mga medical frontliners at gayon din ng mga spiritual frontliners ng mga churches na kinakasangkapan mo sa pananalangin. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang bawat bansa sa pamunuan na kung saan ay sinisikap upang ma-flatten ang curve na ito at upang sa ganon ay maayudahan ang lahat. At gayon din, Panginoong Diyos, ay matreat ang lahat at inuuna ang buhay, Panginoon. Kaya pagpalain mo ang lahat ng mga bansa sa bawat pamunuan at sa lahat ng mga branches ng government, gayon din po ang mga departments, agencies,
at mga nanunungkulan mula sa presidente at gayon din sa lahat ng rehiyong nasa sakupan at gayon din po sa mga probinsya at sa lahat ng mga lungsod at mga bayan at gayon din po ang mga barabarangay at bawat pamilya at bawat mamamayan, Panginoong Diyos. Umasa kami, Panginoon, na kami nagkakaisa tulong-tulong na aming mapaglabanan itong COVID-19 na ito na merong disiplina, na merong malasakitan, na merong pagpapahalaga sa buhay. At umasa kami, Panginoong Diyos, na darating ang panahon na mag-flatten ang curve hanggang sa ito ay mawala ng tuluyan sa madaling panahon. Kaya may you continue to bless the entirety of the Philippines at gayon din sa iba't ibang mga bansa at gayon din, Panginoon, sa mga dako at mga bayan at mga lungsod na kung saan ay tunay po na napakaraming infected na mga kababayan at mga kapwa naming mga nilalang mo, O Diyos. Kaya lagi mo silang dulutan ng inyong kagalingan at kalakasan at patuloy na pagpalain mo ang lahat. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na kami po ay patuloy na makaahon at makaangat sa buhay na ito, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang total deaths at this point in time ay umabot na po ng 1,297 sa Pilipinas at sa buong mundo ay umabot na po ng 532,654 na total deaths. Kaya sama sa pong ipanalangin ng lahat ng mga bereaved families at gayon din na ipagkatiwala po natin lahat ng mga kapatid na ito na yumao dahil po sa COVID-19. Kaya malanangin po tayo na malakas. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede and entrust all of the bereaved families of these total deaths, Panginoong Diyos. For them, O Lord, to experience and receive your comfort and also your strengthening presence, your caring love, at gayon din ang patuloy na hope para po sa kanila for resurrection and eternal life for their loved ones, at gayon din po, Panginoon, sa bawat isa na panghahawakan, Panginoon. And of course, may you continue to extend your blessing to all of them. And unto thee, O Heavenly Father, we indeed commit the bodies, souls, and spirit of all these who are passed away from COVID-19, Panginoon. At umaasa kami, Panginoong Diyos, sa inyong pangangalang at paghahari sa kanilang lahat. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoong Diyos. At gayon din po, meron hong total recoveries sa Pilipinas na total of 11,942. At sa buong mundo ay umabot na po ng 6,154,138. Kaya dapat natin na ito ay pagbunyi at ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos, di po ba? Kaya tayo po ay manalangin ng pagbubunyi at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon at aming pong ipinagpapasalamat, kami nagpupuri sa inyo, O Diyos, sa lahat po ng napagaling mula sa COVID-19, Panginoon, at patuloy po na pagpalain sila at hindi na po manumbalik ang virus na ito sa kanilang mga katawan at patuloy silang makaranas ng panibagong buhay na malaya na sa virus na ito, Panginoong Diyos, kasama ang inyong pagkapala sa kanilang mga pamilya. Panginoon, maraming salamat din po sa lahat ng mga pagamutan at medical frontliners at spiritual frontliners na inyo pong kinasangkapan, Panginoon, sa iba't ibang mga wagas at kapahayagan ng kanilang pakikibahagi upang sa ganon ay marami pong mapagaling and more na mapagaling pa mula sa virus na ito. At patuloy, O Diyos, na amin pong ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoong Diyos, na kung saan ay ang patuloy na pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa mga kamangha-mangha, kagilagilalas na pagkilos upang mas marami pa na kung saan ay gumaling mula sa COVID-19 until finally na mawawala na ng tuluyan the soonest time itong COVID-19 na ito.
In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoon. Kaya nga po, ating pong palakpakan ang lahat ng mga pinagaling ng ating Panginoong Diyos at gayon din po lahat ng mga pagamutan at medical frontliners na kinasangkapan ng Panginoon at gayon din po ang mga spiritual frontliners at gayon din po ang lahat ng mga prayer warriors ng mga churches, mga church workers, mga lay members, mga lay leaders, at gayon din po ang mga essential frontliners at lahat ng klase ng mga frontliners sa bansa at gayon din sa buong mundo. At higit sa lahat, palakpakan po natin ang ating Panginoon at purihin ka, O Diyos, at purihin natin ang ating Panginoon. At concern din po natin, mga kababayan, at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos na dilingid sa ating pandinig, sa ating paningin at gayon din sa ating mga nababalitaan, na yan din ay konkreto na nangyayari sa atin. Marami hong nawalan ng trabaho, hanap buhay, nagsara ng mga opisina, negosyo, at gayon din financially affected ang bawat pamilya. Especially among the poorest of the poor, the marginalized people, and even those who are at the midst of the so-called middle class and beyond. At pati ang ating mga pamilya ay financially affected, di po ba? At gayon din po ang mga churches, financially affected din because of this global pandemic and because of the ongoing different kinds of quarantine. At ito ay hindi lamang nangyayari sa Pilipinas, even in the different contexts of every part of the globe. Meron ding itong financial difficulties at this point in time. What I'm trying to say, ipanalangin po natin ito. Na tayo ho ay talaga namang bumangon muli sa iba't ibang klase ng pagkalugmok, lalo na sa pangkabuhayan. Na the soonest time ay tayo po ay makabangon, makarecover, nang sa gayon lahat po ng pangangailangan ng bawat isa at lahat ay matugunan. At yan ay atin hong hilingin sa ating buhay na Diyos. At sabay-sabay po tayong manalangin ng taimtim. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, please bear with us with this particular prayer request being uttered to you simultaneously, O God, at this point in time. Tulungan mo kami na makabangon mula sa kahirapan
mula sa pangkabuhayan at gayon din sa mga iba't ibang pangangailangan naming pinansya sa lahat ng sektor ng lipunan ng bansa at maging ang nasa mga gobyerno, pribada at gayon din sa religious institution, not only the Philippines but throughout the whole world. Lalo na po sa mga poorest among the poor, marginalized people at gayon din ang mga middle class at lahat, Panginoon. Bawat individual at bawat pamilya. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, of course, we also bring this prayer request to the awesome presence of the Lord to lift up all the existing schools in the government, in the private, at gayon din sa religious educational institutions. Ang lahat ng mga pamunuan dito. At gayon din, ang Department of Education at gayon din ang Higher Education. At gayon din po ang mga namumuno sa bawat paaralan na affected din sa pinansya. May mga nagsara, merong mga retrenchment, lalo na sa pribada. Kaisama po natin sa panalangin pati ng mga estudyante at mga magulang na magpapaaral nitong kakaibang yugto ng kasaysayan at magiging karanasan sa larangan ng edukasyon at ng mga mag-aaral at mga nagpapaaral at sa mga kinakasangkapan ng pagpanday ng mga estudyante. Panalangin po natin lahat ng mga ito sa harapan ng Diyos. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray for the plight of education in our country at gayon din sa iba pang mga bansa, for its success and in compliance of the health protocols at gayon din sa bagong system of education, blended the learning process via online live streaming. Maasa kami, Panginoon, na ito'y maging matagumpay at pagpalain lahat ng mga ospital na masyadong naapektuhan financially, na makabangon sila lahat, Panginoong Diyos. Panginoon, pangunahan po ninyo itong napakahalagang larangan ng edukasyon, Panginoong Diyos, ang bawat pamunuan, bawat estudyante, bawat educator at bawat nagpapaaral. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Gayun din ho na atin hong patuloy na ipanalangin ang mga churches.
mga church workers, mga church lay leaders at gayon din ang bawat miyembro. Anumang denominasyon. Hindi na usapin ngayon kung anong denominasyon meron tayo, kundi lahat tayo ay kabilang sa isang universal body of Christ, Jesus. Kaya panalangin natin na masinsinan sapagkat ang church, yung sinasabi ko nga, financially affected din. Hindi lamang financial at maging yung dating daloy na nangyayari ay kakaiba ngayon. Bagaman pinapayagan na merong worship service pero meron pong limitasyon at merong mga health protocols na isinasang-alang. Marami din mga manggagawa na financially affected. Kaya't may mga manggagawa na talaga namang gumagawa ng paraan upang sa ganon ay matugunan ang kanilang financial need. Merong mga nag-online business, merong mga nagtitinda at ibang ibang klase ng kaparaanan upang maayudaan. Sapagkat hindi naman kaya na lahat ay ibigay ng gobyerno. At gayon din ang church sa panahon na ito. Kaya ipanalangin natin ito, maging ang church mismo ay financially affected. Kaya ipanalangin natin na sa gitna ng ganitong kalagayan ay ang church ay patuloy na strong, firm, at patuloy na talaga namang nagpapatuloy na tinig, nagpapatuloy na konsensya, at nagpapatuloy na talento. At ambasadores, mga propeta ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting salita ng ating Panginoong Diyos para sa kaligtasan, para sa pagpapalakas at para sa pagpapalago ng pananampalataya at espiritual na pamumuhay. Kaya manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, we indeed completely entrust the entirety of every part of your universal body, and of course, your church workers, church lay leaders, and church members. Kasama na, Panginoong Diyos, ang patuloy na nakabukas ang durungawan ng kalangitan upang ibuhos ang inyong biyaya sa mga lingkod mo at sa kanilang mga pamilya at gayon din ang bumubuo sa bawat iglesia at ang iglesia lokal mismo, misyon at iba pang ministeryo at misyon at ginagawa nito sa iglesia at lipunan at sa buong mundo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. Ngayon of course, you have your own personal and family prayer requests. Am I right? This is the proper time for us to bring all together of all these personal and family prayer requests with faith and trust in the Lord, believing that He will hear and respond to our plea. Kaya manalangin po tayo ng sabay-sabay sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo.
Yes, Lord Jesus Christ, we pray, intercede. In the mighty name of Jesus Christ, and for the continuing blessing upon all families, not only in the Philippines but throughout the whole world. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, indeed, amen sa ating Panginoon at praise the Lord. Ang Ride On Ministry ay patuloy po na ipinapaabot ng maibayong pagkapasalamat sa bawat isa sa atin na nagkikibahagi, sumusubaybay sa Ride On Ministry, lalo na itong episode 99 at bukas po ay makakarating ang Ride On Ministry sa 100 episode bukas. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos na sa kanyang paglalakbay sa pagmiministeryo, pagpapalakas sa lahat ng nakikibahagi at sa lahat ng viewers. Kaya salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment at gayon din po sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din po sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry. Kaya atin pong tunghayan ng mga kapatid na nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay makapag-type ng kanilang comment at atin pong tunghayan ng mga ito. At tunay nga naman ang mga ito ay nakapagbibigay ng kalakasan at inspiration sa bawat isa sa atin. Kasama natin ang kapatid na Regan Romelo, yes, from Dinalupihan na Bataan ng Iglesia Methodist sa Pilipinas is watching, yes, God bless Romelo, and of course your family at pagpalain kayo ng Panginoon diyan sa bandang Bataan. At gayon din po ang kapatid na Reverend Luis Cruz is watching from Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Thank you very much. God bless sa Cruz sa family and of course your ministry sa church at gayon din sa school at gayon din sa Philippine Red Cross Bataan Chapter at pagpalain ng Panginoon ang mga ginagawa nyo dyan. Ang kanyang comment, hey, good morning Bishop Litangonan and family. Yes, good morning din. God bless Ride On Ministry. Thank you very much. At gayon din po mula sa ating kapatid na Betty Jane Usalia Bersosa ng Ilagan City. Isabella, good morning Bishop and family at sa lahat ng nanonood sa Ride On Ministry. Salamat Bishop sa inyong ministeryo. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng Diyos. Yes, amen sa Panginoon at good morning din. At God bless Usalia Bersosa family. At ingatan kayo ng Panginoon dyan sa bandang Ilagan City, Isabela. At God bless Isabela and the whole of Cagayan Valley. At gayon din mula sa ating kumparing Henry Angat dyan sa bandang Camarin City of Caloocan, Metro Manila is watching. Yes, thank you very much. Kumusta ka na? Magaling ka na ba? At pagpalain ng Panginoon ang Angat family and of course yung pinagkakabalahan nyo, pakaingat kayo. God bless City of Caloocan, Metro Manila. At gayon din po added comment from Reverend Luis Cruz. Please greet and pray Sister Shirley Madalansan. Happy birthday, more blessings. Yes, we reiterate again our greetings from Reverend Luis Cruz sa birthday ng ating kapatid na Shirley Madalansan. Purihin ng Panginoon, patuloy ka na pagpalain ng ating Panginoong Diyos at patuloy na pagtagumpayan ng buhay mo, pagpalain din pamilya mo. Ano bang handa mo ngayon, kapatid na Shirley? Pwede bang dumalaw sa inyo at makibahagi sa inyong inahanda na talaga naman birthday celebrant? Pero importantly, ay yun hong ikaw ay masaya na kahit sa panahon ng pandemya ay talaga naman nagbe-birthday ka. Kaya please extend Reverend Luis Cruz, my regards and prayer to the Manalansan family, particularly to our birthday celebrant Shirley. At gayon din, added comment from Reverend Luis Cruz, good morning everyone. Yes, yan ay good morning para sa atin. God bless Reverend Luis. At gayon din mula sa ating kapatid na Rosalinda Hener ng Holy Faith Methodist Church, United Methodist Church, yan po sa silang Cavite is watching. Yes, thank you very much. God bless Hener family at patuloy ka na pagalingin ng ating Panginoon. Kaya pagpalain ka ng Diyos, gayon din ang kapamilya mo at gayon din yung bunsong anak mo na si Pastora Joy May Joy Hener Soriano doon sa bandang Blessing United Methodist Church Bayumbong Bagumbong City of Caloocan, Metro Manila. Kaya God bless you, God bless silang and the whole of Cavite.
At gayon din mula kay kapatid na Vince sa Mumar Pablo. Kumusta ka na kapatid na Vince? Ang gaganda yung mga uploaded mo sa Facebook. Is watching. Thank you very much. Yan ay mula dyan sa bandang Pansol Methodist Church ng Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. Is watching. Yes, God bless Mumar Pablo family and shout out to Lovi Jan. At gayon din added comment from Sister Rosalinda Henner. Good morning po Bishop Litonganan to Ride on Ministry and Family. Yes, likewise sa inyo. God bless us all po. Yes. Always watching po. Yes, thank you po sa mga prayers niyo po. Welcome. Kaya pagpalain ng Panginoon at patuloy kang dulutan ng kagalingan mula sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po mula sa ating kumpare. Kumusta ka na kumpare Henry Angat? Ano po, added comment, good morning Bishop Litongon and family. Salamat sa mga prayers po nyo. Yes, welcome at your service kumparing Henry. Dalangin po namin kalusugan, kapayapaan, kaligtasan sa mga COVID naway umalis na. Please text lang po kapag dadaan kayo sa amin dito sa Sahagon Veterinary Clinic. Kapag punta kayo ng Maligaya, thank you po sa lahat. Kaya, okay, pag matapos itong COVID-19, kaya pabilisin natin na patapusin itong COVID-19 na ito. Please Lord, in the mighty name of Jesus Christ, sabihin natin matatapos ng COVID-19. Yes, matatapos ng COVID-19. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. God bless Angat family. Parating mo ang aking pagbati at regard sa saga kay Dr. Sahagon dyan sa bandang Kamarin. At huwag kang mag-alala, someday somehow in the very near future ay magkita-kita rin tayo. At gayon din mula sa ating top fan na napakasipag sa kanyang daily ministry live streaming. No other than our kapatid na lay minister Leonora Dato. Kumusta ka na kapatid? Lay Minister Leonora Dato from Dangkol, Sito Balanga, Bataan. At gayon din mula dyan sa Capitol Methodist Church. Another beautiful morning, another beautiful Monday to start the week with Ride On Ministry. Yes, indeed. Good morning po Bishop and Ate Jean. Yes, maraming salamat. Gayon din po sa iyo. At patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon, ang kabuuan ng Dato Family at gayon din sa inyong ministeryo at gayon din sa lugar ninyo. God bless po. At mula sa ating kapatid na Muraya Pascuan ng San Manuel Isabela, ang kanyang comment, hello and good morning Bishop with family. Please pray for a great healing in our land. May our dear God shine His face on us. We need you now more than ever before. Bishop, thankful kami lagi for always giving us the Word of God. Keep safe Bishop and everyone. Well, to God be the glory at welcome at purihin natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat sa comment na yan. Almighty Heavenly Father, we pray and intercede for this particular prayer request of Brother Edgar Muray. Para po, Panginoong Diyos, kagalingan ng kabuuan ng nilikha mo na kalupaan na binubuo ng mga isla, ng mga bansa-bansa at gayon din ng mga dagat at iba pa, Panginoong Diyos. We pray, O God, for your complete healing and sustainable grace and upliftment to all of us. And may we all indeed continue to overcome this trial with your hands and with your guidance, inspiration, and protection and safetyness over us. Please, Lord, we pray that this global pandemic will come into its end because of your power that is always at work, by your blood to be shed throughout the land. We pray, O God, and we claim for the victory that you will do, and all of us in the entirety of this land will experience again, O God, victory and success and healthy and prosperous land. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa Panginoon. God bless
Muray family, and of course, yung inyong pinagkakabalan dyan na farm. Kaya ingatan kayo ng Panginoon, nakabuo ng Cagayan Valley at gayon din dyan sa bandang Isabela. At gayon din po mula sa ating kapatid na Carmelita Capuli ng BEPS Medis Church sa BEPS sa Maribeles, Bataan. Ang kanyang comment ay Minerva de la Cruz and Carmelita Capuli is watching and listening. Yes, purihin natin ang Panginoon. Kayong lahat dyan sa mga taga Maribeles sa Bataan, God bless you all. God bless Capuli family and de la Cruz family. At ingatan kayo ng Panginoon at lalong pagpalain ng Diyos ang Maribeles. At gayon din ay shout out to Lobi dyan. At mula sa ating kapatid na Edgar, ang may bahay ng ating kapatid na Muray Pasqua, ang kanyang comment ay, Good morning, Bishop. Lord, we ask that your name be proclaimed. We pray that many would come to know you as Lord and Savior. Amen. A blessed day, Bishop and viewers. Amen. A blessed day, Bishop and viewers. Yes, purihin natin ang Panginoon that we pray and intercede for the continuing proclamation of the gospel of salvation to all people and to all places and to all communities, families, and everyone. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen sa ating Panginoon. God bless Brother Edgar and your family. Gayon din yung mga mahal niyo sa buhay dyan sa bandang Quezon City. God bless. At gayon din po mula sa ating Reverend Dr. Jimmy Sembrano ng Mount Pisgah United Methodist Church dyan sa Molino Forest City of Bacoor, Cavite. Ang kanyang comment ay, Watching Bishop, God bless your ministry. Yes, thank you very much, Reverend Dr. Jimmy Sembrano. At patuloy na pagpalain ng Sembrano family at gayon din ang ministeryo ninyo, even at your stage of being a retired worker of the Lord. Pero patuloy ka pa rin na malakas at kinakasanggapan ng Panginoon at God bless ang Mount Pisgah United Methodist Church. Gayon din dyan sa inyo dyan sa bandang Bahayang Pag-asa dyan sa Imus City, Cavite. At gayon din ang kapatid na Leonie Bautista Articolon ng Diparo United Methodist Church, Barangay Diparo, City of Caloocan, Metro Manila. Kanyang comment, Good morning po, Bishop Litangonan. God bless. Bless morning po. Yes, thank you very much. Good morning din sa inyo. At pagpalain ng buong Bautista Articulo family and of course your ministry at gayon din sa pinagkakabalan yung araw-araw. Pakiingat po kayo dyan. At regards to all of you, at added comment from Sister Carmelita Capuli, please pray for me, not feeling well. Praise the Lord for my spiritual blessings. Thanks po. Yes, purihin ang Panginoon at hawakan ninyo ang katawan ninyo. Ganun po. Yan, kapatid na Carmelita Capuli at tayo po ay mananalangin. Ang ibig sabihin niyan ay it symbolizes na talaga naman yakap-yakap niyo ang banal na presensya ng Panginoong Diyos, samantalang siya ay nakayakap din sa inyo upang ipadama ang kanyang presence at ng kanyang ipagkakaloob sa inyo na mabuting kalagayan at gayon din ang kalusugan. Aming Ama at aming Diyos, narito po ang very particular personal prayer request of Sister Carmelita Capuli. Para sa ganun, Panginoong Diyos ay maibsan siya sa kanyang tinukoy na siya po ay not feeling well at this point in time. Panginoong Diyos ay inormalize nyo at ipagkaloob nyo, Panginoon, na maging okay ang kanyang pakiramdam at higit sa lahat ang kanyang kalusugan, buhay, at gayon din, Panginoong Diyos, na siya po ay maingatan lagi kasama ang kanyang buong pamilya. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoon. Kaya patuloy ka na pagkalooban ng Panginoon ng talaga naman wellness para maging okay lagi ang feeling mo, kapatid na Sister Carmelita. At gayon din mo lang kay kapatid na Edwin Paranyal Tangonan is watching. Yes, thank you very much, kapatid na Edwin. May kamag-anak, wherever you are in the Philippines, please extend my regards to your family and of course sa mga kamag-anak pa.
At God bless Paranjal Tangonan na family and ingat kayo dyan sa inyo. At gayon din po ang tapan natin mula kay kapatid na Minerva de la Cruz dyan sa bandang Maribeles sa Bataan. Yes. Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan sa BEPS. Amen. God bless Ride On Ministry. Yes. Thank you very much. God bless de la Cruz family. At ingatan kayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Yes. At gayon din, added comment niya, Amen. God bless Ride On Ministry. Yes. Amen sa Panginoon. At gayon din mula sa ating kapatid na Rosana Sioko Arcebido. Mula dyan sa bandang Balanga City, Bataan. Yes. Kapatid na Rosana, kumusta ka na? Good morning po, Bishop. God bless your ministry. Thank you very much. At God bless you and your family. And of course, your pinagkakabalahan na trabaho at ministry mo dyan sa bandang Balanga City. Pakiingat kayo at pagpalain ng Panginoon. Please extend my regards to your family. At gayon din po mula kay Pastora Mayros Rodriguez Tandayo ng Kakarong Methodist Church, Kakarong Pandi, Bulacan. Nakatira din dyan sa bandang San Jose del Monte City, Bulacan. Kumusta ka na, Pastora May Ross? Kumusta na? Kumusta na yung ministry mo at kumusta na yung pamilya mo at kumusta na yung mga paninda mong mga Korean talaga naman napakasarap yan at lalo na yung talagang pag makikita ko yung pangalan mo, picture mo, naaalala kayong kimchi ng Korean Yan ay napakasarap at matagal nang hindi ako nakagawa ng kimchi. Kaya God bless you, Pastora Meros, at gayon din ang buong pamilya mo at ministry mo. Pakaingat kayo dyan at pagpalain pati na yung business mo sa kasalukuyan. Kaya God bless the whole of Bulacan at gayon din ang buong Central Luzon. At gayon din ang kanyang comment ay Blessed Monday morning. Yes, amen sa Panginoon. Same to you. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din po mula sa ating kapatid na Nitch Beaton. Kumusta ka, kapatid na Nitch dyan sa Bahrain? At kumusta ang trabaho mo dyan? Kumusta ang mga Pilipinos dyan sa Bahrain? Kayo ba'y okay ang inyong kalagayan? Ang kapatid na ito ay mula sa San Manuel Isabela, pero siya po ay OFW dyan sa bandang Bahrain. Ang kanyang comment, it's watching Bishop. Good morning to everyone. Yes, thank you very much. At God bless Sister Nitz and the whole of Beaton family. At pakiingat po kayo. Shout out all of you OFWs dyan sa Bahrain at gayon din sa iba't ibang lupalop ng daigdig na ito. Pakiingat po kayo. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos at maraming salamat po sa lahat po na nag-comment at umaasa kami na patuloy kayo na ingatan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos at gayon din ang ating pinapasalamatan din sila na susunod pa na mag-comment pagkatapos po ng ating live episode 99. At atin pong i-appreciate at kilalanin din mga kapatid natin na kung saan ay di man sila nakapag-type at nakapagpaabot ng kanilang napakahalagang comment ay kasama din naman natin sila katulad po ng mga sumusunod. Kapatid na Reverend Alexander Bacon ng Lower and Upper Dangkol Methodist Church dyan sa Sito Balanga, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Rowena Santiago ng Dampalit United Methodist Church dyan sa Dampalit, Sito Malabon, Metro Manila. At ang ating Deaconess Jackie Biernes dyan sa bandang New Jersey City, New Jersey, United States of America. At gayon din ang kapatid na Dory Abalos ng Capital Methodist Church dyan po sa bandang City of Balanga, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Ronel Andicoy ng Iglesia Methodist sa Pilipinas dyan po sa bandang Maribeles, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Delphin Amgaw ng ang Iglesia Metodista ng Luacan Dinalupihan. At gayon din po ang kamag-anak Isabela Acuba Kabungan ng San Mateo Isabela. At gayon din po ang kapatid na Ibon Villafranca Alda ng Living Faith Methodist Church dyan po sa Princess Orduha, Nara, Palawan. At gayon din po ang architect Rod Lagman ng Trinity Methodist Church dyan sa bandang Punturin ng
Sito Valenzuela, Metro Manila. At sa lahat pa na kung saan ay magla-like, magko-comment at gayon din magpa-follow sa ating page at gayon din po mag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry, ay maraming salamat po sa inyo, and may the Lord continue to bless you and your family, at gayon din sa lahat ng inyong ginagawa, pinagkakabalahan, at gayon din sa mga lugar na kung saan ay nandyan kayo. Kaya pakiingat po kayo, at God bless the entire of Luzon, at gayon din ang kabuuan ng Visayas, ng Mindanao, at gayon din ng Pilipinas, at sa lahat po ng bansa, at gayon din sa buong mundo. Kaya gayon ay tanggapin natin ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos Ama at ang patuloy na kanyang pag-ibig sa pamagitan ng Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas natin, at gayon din ang patuloy na tanglaw, pakikipisan, paghahari ng kanyang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Sumatin lahat mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito, at ang oras po ay alas 11 ng umaga, at palakpakan naman natin ang ating mga kasama dyan, at batiin po natin sila, peace be with you, at gayon din po sabihin natin sa kanila, oh I love you with the love of the Lord. Ito po ay sign ng mga Koreano, saranghe. Ano po, at gayon din ang ating pambansang pagbati at pagrespeto. Taas po natin ang ating kanang kamay at ilagay natin sa ating kaliwang dibdib tapat ng ating puso. Lahat naman tayo ay merong puso, at gayon din ay tayo po ay yumuko. Pagkatapos ay tignan natin ng face to face, eye to eye, yung ating mga binabati na kung saan ay meron pong kapilas na masarap at matamis na ngiti. Yes, purihin natin ang Panginoon, ibalik natin lahat ang papuri at pasalamat sa Kanya. To God be the glory. At pagpalain ng Diyos ang buong maghapon, ating pong lalakbayin, at gayon din may we accomplish successfully yung ating gawain sa buong maghapon, at gayon din sa buong magdamag, at sa muling pagkikita alas 9 po ng umaga bukas. Ride On Ministry, episode Centennial 100. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya bye-bye.